Ay, sandali. No, ito naman po mga kababayan, yung lawyer o attorney naman po. Sabi ni Shiro Kansaki, ano ba yan? No, mga witness na yan, parang napulot lang sa beer house. Mas malala pa ho ito kay Gutesa eh. At least si Gutesa, may connect-connect ng kahit konti. Kahit paano-ano, pautal-utal, kahit pamali-mali. Ito, hindi, sobrang iniisip ko na ho kung paano i-connect ito doon sa mga ghost project, doon sa pagiging corrupt ni Martin Romualdez. Siguro iniisip nila, si Martin Romualdez bumili ng napakamahal na bahay. Ano naman? Mukhang madami. Hindi madami naman talaga pera yun. Iwanan na ho natin. Ito muna yung lawyer. Sagot tuloy ng lawyer, mga kababayan. Ito. Noon. This is Ade Fajardo, a legal practitioner based in Pasig City. The allegations aired in the Senate are logically and physically impossible. Curly Discaya testified under oath that he has never entered South Forbes Park, making it... At sinabi din niya doon sa mga hearing sa Congress, mga kababayan, na ang sabi niya hindi kailanman kami nagkaroon ng transaksyon ni Martin Romualdez. Impossible for him to have approached anyone there or issued any instruction. The claims come solely from the staff of an evicted tenant, unsupported by any document, while Martin Romualdez's name appears in no deed, contract, or payment record related to the property. There is no evidence, only hearsay, and possibly... Puro na lang ba ganyan, mga kababayan? Simulat sa pool, puro ganyan na, hearsay. Si Gutesa, sinasabi, inihatid niya yung mga maleta doon sa bahay ni Martin Romualdez. Tapos ngayon, wala. Nag-iisa, kaisa-isa na testigo nila, hindi na sumisipot ho. Lagi na lang bang ganito? Ito naman yung pangalawa, yung dalawang babae. Testigo daw, hindi nga kumunik doon kung paano mo masasabing kurakot si Martin Romualdez. Anak ng putik talaga kayo. Sinasayang nyo pera ng taong bayan. Perjured statements and therefore nothing to answer. Thank you. Totoo naman ho talaga. Ano sasagutin mo doon? Patulan na natin. Yung sinasabi ng dalawang witness. Okay. Bumili ako. Tapos, si Curly Discaya daw ang contractor mo. Contractor naman talaga yung mga yan. Tapos, wala na. Kasi sasabihin sa inyo ni Romualdez, sige na, tapos na kayo magtanong. Umalis na kayo, ha? Huwag na kayong babalik dito. Diyos ko, halata lang pong mga nanggugulo, mga bossing. No? Anyway mga kababayan, talagang pinipilit nila na ma-relate o ma-edicate itong si Romualdez kaila Discaya. Ngayon mga bossing, puntahan natin itong si Rodante Marcoleta. No? Sabi niya kanina, Gagalaite si Rodante Marcoleta dito, mga kababayan. Talagang ang pagkakaintindi ko talagang ayaw ni Marcoleta na magsauli yung mga Discaya ng pera. No? Simulat sa pool pa naman ho yan paano yung kay Discaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Discaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Para sila. Okay nang inan tong mga ito. Sorry. No, ibang klase itong mga ito. Para po sa akin, parang kami po yung nanakawan. Diyos ko Lord. Sila pa yung nanakawan Andyan na ang nilayasan ko sa Senate hearing kanina. Makikita ko pa rin dito. Sabi ni Annalyn Ando. Si Marcoleta ba? Eto. Madami pa tayong Marcoleta. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya? Parang ganun po. Sabi niya kanina,
malakas, matigas ang mukha nitong mga ito. Parang kami pa po yung ninakawan. No? Sige nga, Marcoleta, paano mo ipagtatanggol? It's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute and Yung mga kababayan, doon pa lang magsisimula no? Doon pa lang nila makikita na ito bang tao na ito talagang makikipagtulungan, makikipag-ugnayan at yung mga dapat sa kanya, hindi naman dapat sa kanya at dapat sa gobyerno para sa taong bayan ay handa niya bang ibalik. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng hindi naman siya hindi mo kailangan, no? Kumbaga parang kusang loob na ano yung mga ibabalik mo para mas tumigas, tumindi, bumigat yung sinasabi mo na makikipagtulungan at makikipag-ugnayan ka sa amin patungkol dito sa mga kaso na ito. 'Di ba? any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya Oo. Hindi, tama naman di ba? Isoli muna yung mga Witness Protection Program, kasama din ako dyan. Tapos yung mga nandun lang sa bahay, nakaupo, no, pag lusot na ako nito. Tapos madami pa akong pera. Hindi pa ako nagsoli. Di ba? Grabe naman itong mga to. process if that was dangled? Paano siya mapoprocess to begin? Kumbaga ang gusto nila, proseso nyo. No? Tapos kapag kung ano yung sagot nyo, yun yung mga ibabalik namin. Pag pinayagan nyo kami, sige, magbabalik kami. Parang ganun no? Proseso nyo muna. Pag pinayagan nyo, sige, magbabalik kami. Pag hindi nyo pinayagan, walang babalik. Baka gusto yung ganun, ganun yung sitwasyon ni Marcoleta. Begin with. May I be allowed to respond now, Mr. Chair? Banatan mo, boss. Makulit yan PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang